Ang unang bahagi ng pelikula ay tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Claire. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama na may-ari ng isang hotel, naiwan si Claire sa kanyang madrasta na siyang nagmana ng buong negosyo. Isang umaga, nagjogging si Claire ngunit bigla siyang sinunggaban ng isang kidnapper. Pilit siyang pinasok ng kriminal sa loob ng trunk ng kotse at agad na umalis. Habang dumadaan sa isang madilim na kalsada sa gubat, biglang tumalon sa kalsada ang isang ligaw na baboy ramo. Iwas sana ang kidnapper pero nawalan siya ng kontrol at bumangga sa puno. Dahil dito, nakalabas si Claire mula sa trunk. Tumakbo siya sa gubat ng mabilis, pero hindi niya alam kung saan dadaan. Huminto siya saglit at doon siya naabutan ng kanyang kidnapper na ngayon ay tutok na ang baril sa kanya. Sinabi ng kidnapper na pumikit siya, at pagkatapos ay may pumutok na baril. Nagising si Claire sa isang hindi pamilyar na bahay. Pumasok ang isang lalaki dala ang almusal, si Pierre. Ayon sa kanya, nagpunta siya sa gubat para manghuli ng baboy ramo pero imbes na hayop, isang babae ang nabaril niya. Paniniwala niya, siguradong may nagawa si Claire kung bakit siya gustong patayin, dahil walang papatay ng walang dahilan. Iminungkahi ni Claire na tumawag na lang ng pulis pero ayaw ni Pierre dahil ayaw na niyang bumalik sa kulungan. Umalis siya sandali at bumalik dala ang damit ni Claire. Habang wala sa malay ang babae, hinuberan siya ni Pierre at nilaban ang kanyang damit. Nang makapagbihis si Claire, naglibot siya sa bahay at nakilala ang isang music hero na si Vincent. Habang pinapakinggan ang tugtog nito, nakatulog siya. Ngunit maya-maya ay gin-isel siya ng isa pang lalaki, si Francois, nakakambal ni Pierre. Ang pinagkaiba lang nila, si Francois ay malakas kung yutol magsalita. Sinabi ni Pierre kay Claire na dapat na siyang umalis sa bahay. Ayon sa kanya, tiyak na hahanapin siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya at baka matagpuan din ang bahay nila. Ayaw ni Pierre na masangkot pa. Sinubukan ni Claire na kumbansihin siyang manatili siya roon dahil kung ganoon, bakit pa siya niligtas. Napagtanto ni Pierre na totoo ang sinabi niya, pero bigla siyang nagalit. Sinigawan si Claire at doon siya binugbog ng babae. Hinawakan siya ni Pierre pero agad din siyang binitawan. Pagbalik niya, hinalikan niya si Claire at hindi naman ito tumutol. Kinabukasan, umalis si Claire ng bahay at nakasalubong si Vincent kasama ang kanyang aso. Nasa sawmill noon ang kambal kaya ayaw ni Claire maiwan mag-isa sa bahay. Kaya sumama siya kay Vincent sa veterinaryo. Pauwi na sila, inaya siya ni Vincent na dumaan muna sa isang diner. Doon ikinwento ni Claire na mahilig siya sa biulan noong bata pa siya, pero simula nang mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente, tumigil na siya sa pagtugtog. Pagbalik nila, binigyan siya ni Vincent ng biulan dahil naniniwala itong hindi dapat isuko ni Claire ang musika. Biglang dumating si Pierre at nakita silang magkasama. Galit siya dahil umalis si Claire kasama si Vincent at ngayon alam na ng buong bayan na may babae sa bahay nila. Nangangahulugan ito na mas malaki ang tsansa na matagpuan siya. Kinabukasan, affording sa bintana ng kanyang kwarto, nakita ni Claire si Pierre na nagtatabas ng kahoy. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya. Hindi nagtagal, nagtalik sila. Gabi na, nakahiga si Claire sa kanyang kama nang marinig ang tunog ng TV. Bumaba siya at naupo sa tabi ni Pierre sa sofa. Sinimulan niyang haplasan ang binti ng lalaki gamit ang kanyang paa. Nag-init sila at muli silang nagtalik. Ngunit pagkatapos, nauutol na nagsabi ang lalaki na nauuhaw siya. Doon napagtanto ni Claire na hindi pala si Pierre ang kasama niya kundi ang kakambal nitong si Francois. Napahiya si Francois dahil alam niyang hindi niya dapat ginawa iyon, pero hindi niya napigilan ang sarili. Napangiti na lang si Claire. Kinabukasan, ayaw na ni Claire na umasa na lang palagi sa kambal kaya naghanap siya ng trabaho sa isang lokal na diner. Pagbalik niya sa bahay, tinangkang tawagan ang kanyang madrasta. Pero nang mabanggit niya ang kanyang pangalan, agad ibinaba ng kausap ang telepono. Mula rito, bumalik ang pelikula sa mga pangyayari isang linggo bago ito. Sa bahay, natanong ng kanyang madrasta na si Mamula sa bintana ang kanyang kasintahan na si Bernard habang pinupulot ang tuwalya ni Claire na nahulog. Pag-akyat ni Bernard sa kwarto, iminungkahi ni Ma na huwag na silang magtago sa iba dahil patay na rin naman ang kanyang asawa. Pero gusto niyang magpahinga muna sa kanilang relasyon dahil unti-unti nang nawawala ang init ng kanilang damdamin. Pumayag si Bernard, pero pagkakaalis ni Ma, agad niyang tinawagan si Claire at sinabing mahal niya ito. Narinig ni Ma ang lahat mula sa kabilang silid. Dahil hindi niya matanggap, inorganisa niya ang pagkawala ni Claire. Makalipas ang ilang araw, kumain si Ma at Bernard sa isang restaurant. Nagtataka si Bernard kung saan napunta si Claire dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita. Pinakalma siya ni Ma at sinabing hindi ito ang unang beses na bigla na lang nawawala si Claire ng ilang araw. Biglang tumunog ang cellphone ni Ma, si Claire ang tumatawag. Ngunit agad niyang pinatay ang telepono. Samantala, sa diner na pinapasukan ni Claire, agaw pansin siya ng lahat ng customer. Maging ang lokal na librarian na si Charles ay dinala pa ang anak niyang si Clement para ipakilala sa kanya. Pati ang veterinaryo na si Sam ay nagpapakita rin ng interes kay Claire. Inimbitahan siya nito sa isang club sa gabi. Habang naroon, may ibang lalaki na nagbaka sakaling manligaw kay Claire. Hindi siya ipinagtanggol ni Sam, pero si Clement ang
lumaban para sa kanya. Pauwi, sinabi ni Claire na inakala niyang malakas si Sam pero mahina pala. Ngunit sa kabila nito, nagustuhan niya ang pagiging totoo at marupok ng lalaki. Sa gilid ng kalsada, huminto ang veterinaryo at tinanong si Claire na ulitin ang kanyang sinabi. Sinabi ni Claire na gusto niya si Sam, hinawakan ang braso nito, at saka siya umupo sa ibabaw niya. Kinabukasan, dumating si Ma sa bayan. Nang makita niya si Claire, pumunta siya sa aklatan at nakilala si Charles. Humanga ito sa ganda ng babae at sinabi na siya ang pangalawang anghel na dumating sa kanilang bayan ngayong linggo. Iminungkahi ni Charles na dumaan si Ma sa simbahan dahil may mga silid panauhin doon na maaari niyang tuluyan. Nang makausap niya ang pari, sinabi ni Ma na ilang araw nang nawawala ang kanyang stepdaughter. Nang malaman ng pari ang pangalan, sinabi niyang kilala niya ang babae. Nakiusap si Ma na huwag itong ipagsabi kanino man dahil baka tumakas na naman si Claire. Paliwanag niya, galit si Claire sa kanya dahil hindi niya ito nabigyan ng sapat na atensyon matapos mamatay ang ama ng bata. Nag-alok ang pari na mamagitin at ayusin ang hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Kinabukasan, sinamahan si Claire ni Clement sa pagtakbo. Nagustuhan ng dalaga ang binata at sa totoo lang, tila lahat ng lalaki sa bayang iyon ay nagugustuhan niya. Nahihiya si Clement pero sinubukan niyang yakapin si Claire kaya lang natambash siya at agad na tumakbo palayo. Pumunta si Claire sa simbahan at inamin sa pari ang kanyang relasyon sa iba't ibang lalaki. Sinabi ng pari na may isang taong nais makipag-ayos sa kanya at dinala siya nito kay Maria. Pagkakita sa kanyang madrasta, agad siyang yamakap dito. Ipinaliwanag ni Ma na natunton niya si Claire dahil tinawagan siya nito, ngunit biglang naputol ang linya. Mula sa numero ng telepono, nalaman niya kung saan ito galing. Ikinwento ni Claire ang mga nangyari at inamin niyang gusto niyang manatili sa bayan na iyon dahil marami siyang bagong kaibigan. Umayag si Ma at sinabing mananatili rin siya ng ilang araw. Kailangan nang pumasok ni Claire sa trabaho at inalok ni Ma na ihatid siya sa syudad. Habang nasa daan, biglang huminto si Ma sa gilid ng bangin, kunwari ay may flat tire. Pinakiusapan niyang tingnan ito ni Claire. Habang palihim na papalapit, handa na siyang itulak ang bata, pero dumating ang pari sakay ng motorsiklo. Dahil may saksi, hindi natuloy ang plano ni Ma at tuloy na lang niyang inihatid si Claire sa bayan, saka nagmungkahi na magkita sila sa susunod na linggo. Walang alam si Claire kaya pumayag siya. Pagdating sa diner, lumapit si Charles kay Claire. Ayon sa kanya, nagkukulong na sa sarili si Clement at ayaw na siyang kausapin. Nakiusap siya kay Claire na makipag-usap sa anak para magbago ang ugali nito. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Claire kay Clement at sinabing mahal niya ito, saka siya hinalikan. Bumaba siya sa aklatan at sinabi kay Charles na ayos na ang lahat. Dumating ang linggo at nagpiknik sina Claire at ang kanyang madrasta. Binigyan siya ni Ma ng mansanas na may lason. Bago ito makagat ni Claire, dumating si Clement at inanyayahan siyang sumama. Inabot ni Claire ang mansanas pero agad itong kinuha ni Ma, sinasabing hindi nila kilala ang binata. Nagpaumanhin si Clement at umalis. Iniwan ni Claire ang mansanas at sinundan siya. Sa huli, nagtalik sila sa gubat habang umuulan. Pagsapit ng gabi, dumating si Ma sa bayan kung saan ginaganap ang sayawan. Napanood niya si Claire na sumasayaw kasama ang iba't ibang lalaki. Umorder siya ng 2 baso ng alak at nilagyan ng lason ang isa. Ngunit nadisgrasya ang plano dahil nabangga ni Clement ang kamay ni Ma at natapon ang baso. Dahil hindi nagtagumpay, inabot na lang niya ng alak ang kanyang stepdaughter. Habang sumasakit ang pakiramdam ni Claire, isinakay siya ni Ma sa kotse at nagkunwaring iuwi. Sa paikat-ikot na bundok na daan, inamin ni Ma na minsan lang siyang umibig at iyon ay kay Bernard, pero inagaw ito ni Claire. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, binuksan niya ang pinto at itinulak ang bata palabas. Huminto si Ma at nilapitan ang gilid ng bangin. Nang makitang hindi gumagalaw si Claire, umalis siya. Pumunta siya sa simbahan para magsindi ng kandila, ngunit aksidenteng nasunog ang sarili. Samantala, nakaligtas si Claire. Habang nasa ospital siya, nakapalibot sa kanya ang 7 lalaking nagmamahal sa kanya. Isa-isa silang lumapit at hinalikan siya. Doon muling nagkamalay si Claire. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.